Sound check. Bali ngayon sa dashboard natin naka-register dito na 50 kilometers per hour. Check natin later yung video ng camera kung ganun din or mas malapit yung reading ng GPS nya. Sa ngayon gumagana na yung lane departure na function ng camera. Subukan nating tumawid sa linya. Lane departure. Hi guys, sa video natin na ito ipapakita natin kung paano ikabit o mag hardwire ng dashcam para dito sa Hilux Conquest na 2021 model. Sa ngayon, meron tayo ditong hardwire kit ng dashcam natin na 70My A800S. Titingnan natin kung paano natin i-wire itong tatlong wires na ito para mapagana natin yung dashcam at the same time
mapagana din natin yung parking surveillance niya. Kahit nakapatay yung makina natin, tuloy-tuloy pa rin siyang mag-capture. So subukan nating hanapin kung paano i-set up ito. Dito sa tinatawag nila na fuse stop, ito ang gagamitin natin na pag tap dun sa fuse box. Then meron tayong external na wiring na pwede natin i-connect yung hardware kit ng dashcam natin. Bali, itong connection dito, subukan natin i-test. Meron akong voltmeter dito. Multimeter. So nakaset siya sa resistance. Bali, itong part na ito yung pinaka-common. So makikita nyo itong terminal. Ito yung connected. So, kita nyo pumalo yung ano. Bali, ito connected ito. Tapos itong terminal din ito connected. So, ang mangyayari, yung nakakabit na existing na fuse doon, tatanggalin natin. Tapos ito ang ipapalit natin. Kabit doon. Tapos yung original na fuse na tinanggal natin, ililipat natin dito. Bali, ito na yung magiging fuse ng side na ito. Connected na siya. So, dito wala. Pag may fuse na, connected na siya dito. Ito wala din. Tapos, yung pangalawang fuse natin para sa wiring ng dashcam, dito natin ikakabit. Sa part na ito. Kasi itong, ito, magkadugtong din dito. So, bali, subukan natin itong fuse na kasama dito sa order na ito. Ito yung bawa. Dito natin ikabit yung original na fuse. Tapos lagyan din natin to ng isang fuse para parehas pa rin sila safe na may fuse talaga na. So, yan. Connected na itong line na ito. So, kung subukan natin ilipat dito. Yan, connected na rin siya. I-explain ko lang dito kung paano ang magiging connection ko doon sa fuse box. Kasi yung access ng fuse box, medyo mahirap magkuha ng video. So, basically ito yon. Ito yung hardwire kit natin ng dashcam. Dito na yung pinaka magiging source natin ng yung power niya. So, ito yung fuse stop. Kukunin natin yung, for example, ito yung original na fuse. Yung nakakabit doon. Kunin natin, ito na yung ikakabit natin doon sa loob. Tapos, yung magiging original na fuse, dito natin ikabit. At yung fuse na para dito sa wiring natin sa dashcam, meron din siyang separate na fuse. So, dito naman siya. So, yung system na gagawin natin ay magiging safe talaga siya kasi yung original na fuse para dito, yun pa rin ang ikakabit natin. Tapos yung additional natin na wiring, meron siyang separate na fuse. So, hindi tayo magdadagdag ng load sa original na fuse. Ito yung pinakamagandang gamit nitong fuse stop na ito. Pero kung wala naman kayo nito, pwede naman nating gawin yung fuse na ito. Bawa, ito yung original. Tapos pag masukat natin na dito yung common or yung yung eksakto na 12 volts na laging pumapasok, pwede na tayo mag-tap dito ng wire sa kabila. Bali, iikot lang natin yung wire haba ganito. Tap lang natin yung wire dyan sa part na yan. Tapos ibalik natin yung fuse pa ganyan. So ang mangyayari dito sa setup na ito ay yung original na fuse ay 25 amperes. Pag gumagana yung dashcam natin, bali nagdagdag tayo ng load dito sa original fuse na computed ng maker. So mas maganda kung meron tayo nito, fuse stop. Kung may kabit na natin to doon sa fuse box, bali kailangan din natin ng dalawang piraso na ganito. Para dito, itong red na wire. Nakasa dito VCC positive. So ito yung constant na 12 volts. Ito yung pinaka power source pag gumagana na yung surveillance or parking mode ng camera. Itong yellow wire, ito yung
accessories. Bali, ito yung 12 volts na supply. Pag naka-on yung ignition, may 12 volts na supply. Ito, kahit naka-off yung ignition, meron pa rin siyang 12 volts na supply. So, maghahanap tayo ng fuse doon na merong constant 12 volts na supply. Itatap natin ito doon. Tapos itong wire na ito, ipasok natin dito. Tapos ikikrimp lang to. Or kahit pliers para maipit lang yung wire, mag-connect siya dito. Tapos maghahanap din tayo ng isa pang fuse na magkakaroon ng supply ng 12 volts pag naka-on na yung ignition. Yun naman ang ikakabit natin na isang ganito pa. Kakabit natin doon. Lagyan natin ng fuses, tapos kabit din natin ito. Yellow wire para sa isa pang fuse top. Itong black, anywhere na metal surface, pwede natin to ikabit. Pang ground lang. Kung makakabit na natin yon, so subukan natin kung meron na tayong supply dito. Subukan natin ikabit yung dashcam kung mag-o-on na siya. So para ma-access natin yung fuse box, nandito siya sa ilalim. Kaya sabi ko na hindi masyadong accessible. Ito siya. Bali, tuklapin lang natin yung cover. So ngayon, bali maghahanap lang tayo ng bali ito pala yung na-test ko na, yung mga 25 amperes na fuse. Ito yung mga white, bali fuse yan ng door. Ito yung may mga constant na 25 volts kahit off yung ignition. Bali dito, either dito na fuse, magtatanggal ako tapos lagyan ko ng fuse top. Itong part na ito yung mga fuses na nagkakaroon lang ng supply pag naka-on yung ignition. Either din dito yung, pero piliin ko yung mga 15 amperes na fuse. Doon ako magtatap ng fuse top para dun sa hardwire kit na nakasaad na yellow wire. Dito yung mga red wire. Tapos maghanap lang ako ng mga metal parts mamaya para dun sa isa pang wire na isa pang wire dito na ikakabit natin para sa ground. So hanggang dito lang muna yung video na ito. Tapos ikakabit ko muna yung wire ng yung mga fuses tsaka hardwire. Sa part na ito, natanggal ko na ang isang 25 amperes na fuse kung saan meron siyang tuloy-tuloy na supply na 12 volts. Ngayon, sinukat ko muna ito gamit ang multimeter na nakaset sa DC volts para makita ko kung saang part ng fuse yung may tuloy-tuloy na supply. Para pag isaksak ko yung fuse top, ma-align ko rin kung saan part yung common na part ng fuse top at ma-align ko ito doon sa saksakan na fuse na common din. Makikita dito na pinasok ko na yung original na 25 amperes na fuse at saka yung additional na 10 amperes na fuse para dito sa supply ng dashcam. Ngayong nakakabit na yung fuse top doon sa fuse box, sa part na ito, sinukat ko yung external wire ng fuse top kung meron na siyang 12 volts. Nang ma-confirm ko na meron ng 12 volts sa fuse top, in-start ko na ang push button ng sasakyan para mag-switch siya into accessory mode at naghanap ako ng mga fuses na nasupplyan na ng 12 volts. Saka ko tinanggal. Nang matanggal ko na ang isa pang fuse na dumaan sa accessory connection ng sasakyan, ikinabit ko na ito sa fuse top. At saka nagkabit na rin ako ng isa pang fuse para dun sa connection ng para sa dashcam. Pagkatapos kong maikabit ang pangalawang fuse top doon sa fuse box at ma-confirm na kung may voltahe na pag naka-on ang accessory ng sasakyan, ay ready na yung power supply para sa ating dashcam.
So ito yung magiging itsura niya. Medyo mahirap. Ayan. So ito yung original na 25 amperes. Ito yung pinaka-fuse ng itong wire na ito. Ito yung baling itong part na ito. Ito yung constant na 12 volts natin, yung red wire ng hardware kit. Ito yung voltage na magkakaroon lang pag mayroon ng naka-on na yung ignition. So ito yung sa yellow wire. Tapos maghanap lang tayo ng para ground mamaya. Tapos i-crimp na natin yung mga wire na ito dito. So ngayon ready na yung power source natin. Bali ito muna, ikabit muna natin itong pinaka dashcam talaga para mailatag na natin itong wire papunta doon sa pababa, para exact lang yung wire na lalabas dito, tapos yung the rest ng wire doon na lang natin sa baba i-roll. So ito idikit muna natin, linisin lang natin yung glass para madikit itong double sided tape, hindi siya basta-basta matatanggal. Bali ito siya yung pinaka-camera. Just make sure lang na kasi natatanggal ito siya sa bracket niya. Pag i-mount na natin to doon sa salamin, just make sure lang na meron pa tayong space dito sa taas, na kaya natin siyang hugutin pataas. Kasi pwede natin siyang tanggalin Tapos pwede din natin siyang may balik agad sa niya. Place. So ready na yung natin, yung camera, power supply, tapos na manage na rin natin yung kable na itago sa ilalim ng mat. Sa ngayon ikakabit na natin itong rear camera.
So meron na din siyang double-sided. Gagawin natin, lilinisin natin ulit yung salamin gamit yung alcohol. Tapos tuyuin natin. Ito siya, may connection dito sa wire niya papunta doon sa camera sa harap. Bali yung gagawin natin, idadaan lang natin siya dito somewhere sa kabilang side. Dito sa likod, daan lang natin siya sa ceiling. Pagapangin natin siya dito sa ilalim din ng ceiling. Tapos dito gapang na ulit siya dito sa ilalim ng windshield ng ceiling. So yun, i-connect na natin sa camera. Micro USB na ito doon sa camera sa front, bali para maipagapang na natin yung wire at masecure na lang natin yung excess na wire somewhere doon sa likod para maitago lang natin. Para makalibrate ang ADAS function ng camera, sundin lang ang screen instructions para magawa ito. Pagkatapos, kailangan i-drive yung sasakyan ng more than 20 km/h na speed. ADAS calibration succeeded. Sound check. Bali ngayon sa dashboard natin naka-register dito na 50 km/h. Check natin later yung video ng camera kung ganun din or mas malapit yung reading ng GPS niya. So ngayon gumagana na yung lane departure na function ng camera. Subukan nating tumawid sa linya. Lane departure. Lane departure. Enter parking surveillance mode after 5 minutes. Overall, satisfied ako sa performance ng camera na ito. Makikita naman sa video na 4K resolution tapos widescreen pa yung kuha ng camera. Tapos pwede na rin natin itong i-access gamit yung 70My na application para makopya natin ang mga videos at photos without removing the memory card. So, yun lang muna sa vlog na ito guys. Sana masubaybayan pa ang mga sunod ko na videos. Maraming salamat.